Maganda, bihira at kakaiba. Pero sa likod pala ng pamumulaklak ng halamang ito ay may nakatagong hiwaga. Ano nga ba ang dapat nating malaman tungkol sa bulaklak ng Hawaiian tea plant? Bakit dapat itong abangan at bakit sinasabing espesyal ang pamumulaklak ng halamang ito? Yan at iba pang kaalaman tungkol sa Hawaiian tea plant ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makitang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang Hawaiian tea plant o mas kilala bilang Cordyline fruticosa at madalas ding tinatawag na wishing plant dito sa Pilipinas ay isang popular na halaman na tinatanim sa mga bahay at hardin dahil sa mga ganda nitong dahon. Kung gaano ito kadaling alagaan, ganon din ito kadaling palaguin at paramihin. Marami ang hindi nakakaalam na ang halamang palang ito ay nagbibigay ng magagandang bulaklak. Sa ibang kultura, ito ay tinuturing na espesyal dahil sa panahon na ito ay namumukadkad, pinaniniwalaang maaari kang humiling sa halamang ito. Kaya ito ay tinatawag na wishing plant. Kung ilalarawan ang bulaklak ng tea plant o wishing plant, ito ay maliliit na kumpol sa mga pahabang sanga nito, na ang pinakapuno ay nanggagaling sa gitnang bahagi ng halaman. Sa malayuan, maaring ihalin tulad ang mga bulaklak nito sa mga butil ng palay, kapag ito ay hindi pa namumukadkad. Ngunit kapag ito ay namukadkad na, saka lamang makikita ang mga ganda nitong bulaklak, lalo na kung titingnan ito sa malapitan. Ang maliliit na bulaklak na ito ay sensitive at hindi kasing laki o kasing showy ng ibang mga bulaklak. Kaya kadalasan, hindi ito masyadong napapansin, lalo pat ang mga dahon nito ay makukulay. Ang mga kulay ng petals naman nito ay mga pinagsamang kulay na puti, ubi at pink. At mayroon itong anther na kulay dilaw. Mayroon itong bahagyang amoy na matamis at kaaya-aya, kaya naman naakit dito ang mga insekto. Narito ang mga dahilan kung bakit dapat na mamulaklak ang tea plant. Pagpaparami. Kapag namulaklak ang tea plant, naglalabas ito ng mga buto. Ang mga butong ito ay maaring itanim upang magkaroon ng mga bagong punla ng halaman. Ito ay isang natural na paraan upang mapadami ang mga tea plant at maibahagi ang mga ito sa ibang bahagi ng kalupaan. Nagpapahiwatig ito ng kalusugan. Ang pamumulaklak ng isang halaman ay isang senyales na ito ay malusog at nasa mabuting kondisyon. Kung ang isang tea plant ay namumulaklak, ito ay nangangahulugan na nakakakuha ito ng sapat na sikat ng araw, tubig, at nutrients mula sa lupa. Nagpapaganda ito ng kapaligiran. Ang mga bulaklak ng tea plant ay maaring magdagdag ng kulay at kagandahan sa isang lugar. Kapag namumulaklak ito, mas magiging kaaya-ayang tingnan ang iyong hardin o bahay dahil sa nagbibigay ito ng espesyal na attraction sa nakakakita dito. Nakakatulong din ito upang ma-relax ang taong tumititig at lumalanghap sa amoy nito. Pang-akit ng mga pollinators. Ang mga bulaklak ng tea plant ay nag-aakit ng mga pollinators tulad ng mga bubuyog at paru-paro. Ang mga pollinators na ito ay mahalaga para sa polinasyon ng iba pang mga halaman sa iyong hardin, lalo na sa mga halamang prutas at gulay. May dala itong swerte. Sa ilang kultura, ang pamumulaklak ng tea plant ay itinuturing na nagdadala ng swerte. Sa ilang mga bansa, kapag namumulaklak ang halaman na ito, ay nagsasagawa sila ng kahilingan kapag nagsimula ng mamukadkad ang mga talulot nito. Kaya naman, ito ay tinatawag na wishing plant. Ang pamumulaklak at pamumunga ng wishing plant ay maituturing na isang regalo mula sa maayos na pag-aalaga. Ngunit kung sakaling hindi pa namumulaklak ang iyong alagang tea plant, huwag malungkot
Dahil sa mga dahon pa lamang nito ay talaga namang masisiyahan ka na sa pagkakaroon nito sa paligid ng iyong tahanan. Ang mga bulaklak nito ay karagdagan lamang bilang atraksyon sa iyong halamanan. Nakakita ka na din ba ng bulaklak nito, kaurban? Anong masasabi mo dito? At saang pwesto ba ng iyong bakura nakatanim ang iyong alagang tea plant? Ibahagi sa comment section ang opinion mo sa halamang ito at sa bulaklak nito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito po muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.